At para marating ang Lake Bababu, kailangan namin maglakad ng matindi. Simula pala ng adventure natin yan. Uphill climb para marating natin ng Bababu Lake. Simula pala ng trek. Nakakapagod na. Bababu. Mabuti na lang daw, hindi umulan dahil magiging madulas ang aming dadaanan. Dapat daw kung kakapit, dapat daw sa bato para matibay. Yung ibang mga twigs kasi na nasa gilid, minsan pag nakapitan mo, malambot, maaaring mabali. Matatala sa mga bato sa nilalakaran namin, kaya kailangan magsuot ng guwantes. Hindi kasi maiwasang kumapit sa mga bato dahil matarik ang daan. Ito na yung simula ng dusa. Yung trekking namin papunta sa Lake Bababu, hindi siya gradual climb. Yung simula pa lang, very steep na agad. Hihingaling ka talaga. There were times na kinailangan namin huminto to recover. Okay, almost halfway na tayo papunta sa Lake Bababu at nakikita nyo naman simula na to ng talagang napakatarik na climb. Tara, hinga muna. Alright, let's go. Going to Lake Bababu, mapapansin mo talaga na very lush yung forest doon. Halos untouched yung forest. So, malilim, hindi mainit yung dinadaanan namin. So kahit naman sobrang hirap nung trail, hindi naman masyadong mainit. Kaya medyo nakatulong yun sa amin. Pagkatapos ng paakyat, pababa naman. Pababa na tayo sa lake at sisimulan na natin yung downhill. So dapat mas careful pag pababa na hindi madulas. Nakikita ko na yung lake ngayon dito. Gusto ko nang madaliin ang aming paglalakad para malapitan ang lawa. Pero hindi pwedeng magpadalos-dalos dahil mas naging challenging ang daan. But there's more! Mas mahirap pa dito, pababa. Madulas. Kala mo tapos na kasi kita mo na yung lake. Para na ako nag-dive sa pawis no? Solid. Kahit na gaano kahirap yung ginawa naming trail, pagdating mo dito, pag nakita mo yung lake na to, talagang napakaganda. Majestic. Tapos, maririnig mo lang yung mga ibon. Tapos, sobrang ganda ng vegetation. Parang sulit lahat ng pagod mo mawawala. Ang salitang Bababu ay galing sa baba ng buhaya, hugis bibig o baba kasi ng buhaya, ang Bababu Beach. Mahirap puntahan ang Lake Bababu. Kaya kahit papano, naging malayo ito sa pang-aabuso ng mga tao. At napanatiling malusog at maganda ang kapaligiran ng Bababu. Alright. Welcome to Lake Bababu. We made it. We made it. Okay, sulit ang pagod. Ang ganda dito. Medyo high tide ngayon. Top of that log na makikita mo, that only means na High tide. Yung lake na to is affected by the tidal movement. Dito yung entrance point natin dito sa lake. Pero nasan yung cave? Yung underwater cave na papasukin natin? Nung unang-una, akala namin the entrance of the cave should be the one nearest the ocean. So, since the ocean is to our left, akala namin dito. When we explored the area, namin nakita yung cave right across. So, that means it's off siya. So, ibig sabihin, yung cave din, yung entrance, sigurado may paliko yun kasi ang labasan ng dagat. Okay, so magi-gear up lang kami para simulan na natin ang diving. Okay. I was very excited dahil lahat ng dives ko, coral reef diving. So this will be my first lake diving. First time ko rin na magki-cave diving. Ibang klaseng tanawin na makikita ko sa ilalim. Pero bago kami lumubog sa lawa, may kailangan daw munang gawin. Talagang mga bagong dating dito, talagang uminom sila ng tubig kasi holy water yan dito sa aming lugar.
So, mag-swim muna tayo across. Swim na lang. We are all geared up and ready to dive. Pero dito nga sa Bababoo Lake, may tradisyon na kailangan bago ka pumunta dito, kailangan inumin mo yung tubig dahil it's considered as holy water or sacred. So ito, tikman natin yung tubig. Wish us luck! Isa sa mga pagsubok na kailangan harapin sa cave diving ay ang madilim na paligid. Sa aking paglubog, nagahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman. Bukod sa apektado ang lawa ng tidal changes o ang pagtaas at pagbaba ng tubig, nakita ko rin sa ilalim na may marine fishes, mga isdang kadalasang nakikita sa dagat. Ibig sabihin nito, konektado ang Lake Bababoo sa dagat. Yung Lake Bababoo kasi, yung sa taas na part ng lake, fresh water, na tapos yung ilalim na part, salt water. So nagbi-mix na yung fresh water and salt water. So pag dive namin, ang napansin namin mga isda, puro mga saltwater fish. Yun yung kagandahan dun sa Lake Bababoo dahil it's a lake, it's an inland lake. Pero may saltwater source siya. Ngayon, hahanapin namin ang nagkokonek sa lawa at sa karagatang nasa kabila ng bundok na ito. Maaaring dumadaan ng tubig sa isang underwater cave.